Sa ating gospel text reading, may pamagat God's authoritative word, which is in John chapter 12 verse 37-43. At nagsasabi, "But though he had performed so many signs before them, yet they were not believing in him. This was to fulfill the word of Isaiah the prophet, which he spoke, Lord, who has believed our report? And to whom has the arm of the Lord been revealed?" For this reason, they could not believe, for Isaiah said again, "He has blinded their eyes, and he hardened their hearts, so that they would not see with their eyes, and perceive with their heart, and be converted, and I heal them." These things Isaiah said because he saw his glory, and he spoke of him. Nevertheless, many, even the rulers, believed in him, but because the Pharisees, they were not confessing him for fear that they would be put out of the synagogue, for they loved the approval of men rather than the approval of God. Atin i-welcome ang ating brother Elder June sa kanya deliver na kanyang message for today na may pamagat, "Blindness of Unbelief, the Cost of Rejecting the Light." Tayo po muna yung manalangin. Pumigil manalangin. O Ama naming Diyos, muli kami nagpapasalamat sa inyo, sa inyong pagdako sa amin, sa inyong pangalan, makarinig ng inyong salita. Maipalakas nito through our spirit, Panginoon. Panginoon, you are the God of light. You are the one who kept us away from darkness, Panginoon. Purihin ka, pasalamatan, Panginoon. And you are merciful, kind, and loving, Panginoon. Salamat sa lahat na inyong biyaya sa inyong provision and the health that you're giving to us, Panginoon, and the shelter that you're giving to us all, and the provisions and everything that you give to our family, Panginoon. Panginoon, kami ay nanalangin, Panginoon, nanawa, Panginoon, kayo ang siyang magbigay sa amin ng kaliwanagan. Buksan na aming puso at isip to give us understanding, to hear and understand your word, Panginoon, at naway namin ito'y mapamuhay, makita ang soberanya inyong dakila, makita ang lahat ng inyong gawa, Panginoon, at mapakilala kayo lalo pa sa mga wala pang relasyon sa inyo, Panginoon. Ito pong aming salamat doon sa Panginoon Jesus. Amen. So yun. Pwede na kayong umupo, pwede rin kayong tumayo dahil alam kong lagi kayo nakaupo. So, hindi ko na paliliguin pa at ayoko naman matagal dahil lagi na akong ganito, so I have to time myself. So yan, yan. So anyway, ito po. Bilang pagpapatuloy po ng ating mensahe, ang sermon series sa John, nandito na po tayo sa John 12:37-43. Napakabiyaya po sa atin, napakabiyaya po sa atin ng ating Panginoong Diyos, sapagkat binigyan po tayo ng mga preacher na siyang nagpakilala sa atin ng aklat na ito. And lalo pat patagal din po akong nawala. And this time, nakalimutan ko rin maglagay ng anyway. So yun, nasa isip ko na lang, hindi ko na po sabihin. Ganito po. Okay. So the title is The Cause of Rejecting Light. Ito po, The Blindness of Unbelief, The Cause of Rejecting Light. So nakita ko po sa pag-aaral ko na the cause of rejecting light, ang rejection of Jesus Christ, is ang kanyang effect is yung blindness. Yung blindness na judicial judgment actually yan. Anyway, pinaliwanag na. So hindi na po masyadong matagalin ko po dahil talaga naipaliwanag na kanina. And then at the same time, yung constipation na nilahad sa atin ng ating mga butihing mauusay na presenter. So, sabi nga, it is the day. Sabi nga, this is the day that God gave us to us. So, this is the day the light went out because our Lord begins in verse 35 na sinermon po ni Brad Ferdy, nating butihing kapatid. Sabi niya, it is the day light went out because our Lord begins 35 saying, "For a little while longer the light is among you," referring to himself, who is the light, na makikita natin sa John 8:12. He called himself the light of the world. He says, walk while, sabi nga doon, babasahin ko lang yung dati nang nabasa natin, walk while you have the light so the darkness will not
of it. So, ito ang araw na namatay, ang liwanag, dahil sinulan ng ating Panginoon, baanin ko sa Tagalog. Sa nagpagsasabing, kaunting panahon pa, ang liwanag ay nasa gitna ninyo, na tumutukoy sa kanyang sarili. Siya ang ilaw ng sanlibutan. Sinabi niya, lumakad kayo habang nasa inyo ang ilaw upang hindi kayo abutin. Hindi si Richard. Kayo abutin ng dilim. Ang lumalakad sa kadiliman na hindi alam kung saan siya pupunta. Ito ang kanyang paliwanag. Ito niya paalala. Habang nasa inyo ang ilaw, sumampalataya kayo sa ilaw upang kayo ay maging anak ng liwanag. That what we saw last week on the message of our dear brother Ferdy, na napakataas na level talaga at hindi ko na maabot at ako'y nahuhilo na sa pag-aaral nito, especially matagal akong nawala. Anyway, I don't want this to make an excuse. This is the final invitation that our Lord gave to Israel sa mga Hudyo. It is the midweek of the Passion Week. Actually, it was explained by our presenter. The temple Jerusalem is overflowing with people to celebrate yung Paskwa o Passover. Jesus arrived on Monday, was hailed as the Messiah. Blessed is Hosanna, He's coming, sabi ng mga tao. And hundreds, thousands of people came. Jesus arrived on Monday, were hailed as the Messiah. On Tuesday, He attacked the temple. Kanyang pinagtabuhin mga dinindaroon sapagkat ito yung kanyang tahanan, sabi niya. Wednesday and Thursday, He does some teaching, instruction. Kaya gusto na siyang siluin ng mga Hudyo, but then madaming tao. So, you can see it, and I know na napag-aralan nyo na to, so hindi ko na patatagalin pa. Somewhere in that period, that time before Friday, when He goes through a mock trial, na nabasa na rin, and His crucifixion. So, somewhere in the middle of the week, our Lord offers this final invitation. So, sinabi niya, nang sabihin niya ito ay may kaunting panahon na lamang, ibig niya sabihin yun dahil nagpapatuloy ang verse 36. Ang mga bagay na ito ay salita ni Jesus at siya ay umalis at hindi na muling nagpakita sa kanila. Genesis 37, you can see. Tapos ito na talaga ang huling imbitasyon at malapit nang mamatay ang liwanag. Sorry. Sige, go ahead, sir. Si Jesus ay hindi na muling nagpakita sa publiko upang magpahayag at magturo. Because at the time, He will be crucified. So, ang title natin, The Cause of Rejecting the Light. Napaka-familiar po sa atin ito. What is the cause of hitting the red light? Penalty, of course. The consequence. So, we'll talk about the cause and the consequence of what will happen to us if we reject the light. Napaka-simple. So, hatiin po natin sa tatlong structure. So, first, an efficacy of evidences. Pasensya na po kayo at hindi ako nakapaglagay ng paste. Anumang dami ng mga ebidensya, sabi niya, and efficacy of evidences. O, anumang ibig sabihin, ang ibig sabihin, anumang dami ng mga ebidensya o sinyales o miracles, patuloy pa rin i-reject ang ilaw. So sa verse 37. So, second is judicial hardening na nabasa nyo na po. And yet, nakita niyo po lahat ito na puro na hardening and judgment ng Panginoon. So, binigay ko na po sa 41 to 43. Sa kabila ng lahat, in spite of everything, may mga kaluluwang maliligtas. And nakikita niyo na po, there are remnants. Patuloy pa rin ang pagtawag, kaya tayo patuloy pa rin naghahayag ng salita ng Diyos upang marami pang makasama o makakilala sa Panginoon. So, first is verse 37. So, first is verse 37. So, but true, He had performed so many signs. Hindi na po kailangan sa atin sa particular na text na ito na nakita na po natin, napag-aralan po natin ang mga miracles na ginawa ni Jesus. Si Jesus ay gumawa ng mga himala, mga tanda at mga kababalaghan sa harap ng kanilang mga mata. Take note of this, sa kanilang mga mata. Hindi nila narinig, hindi nila nakita sa malayo, naharap sa kanilang mga mata. And this verse also they heard. Last 35-36. Sa Ebanghelyo ni Juan, lamang ay ginawa niyang alak
Di ba? Sa Kanaan, sa wedding, ginawa niyang alak, naging tubig. Ang tubig na naging alak. Pinagaling ang anak ng opisyal. Sa chapter 4, pinagaling ang pilay, pinakain ng 5,000, lumakad sa tubig, pinagaling ang isang bulag. At especially, yung pinagaling ang isang bulag, itong sermon ko din po. Willful unbelief. Kung hindi nyo pa, bago ko willful unbelief. Kawalang pananampalataya, kusang walang pananampalataya. Na ganun halos din ang tema nito. At binuhay si Lazarus mula sa mga patay. So ginawa niya ang lahat ng mga bagay na iyon at noong nakaraang linggo nakita namin o natin kung saan nagsalita ang Diyos. At muli, yun lamang ang ebanghelyo ni Juan. Hindi yun ang kanyang buong ministeryo, hindi yun kasama ang lahat. So what I mean is, sinabi sa John 20:30-31 na marami pang himala ang ginawa si Jesus. Ang dahilan upang ang tao ay maniwala sa Kanya. So, nag-write down din ako, bago tayo pumalaw, ano nga ba ang dahilan ni Jesus kung bakit ginawa niya mga milagro, signs, miracles, para hindi maging tanyag, di ba? O makakita, makakuha ng maraming suporta. Just, kanina yung sinabi, to show His identity, that He is the God. Okay? He is the Christ, the Son of God. So, ang dahilan kung bakit nagawa ito is Scripture presents miracles as factual historical evidence, calling every reader to face the reality that God has stepped. Ito yung marami pang hindi naniniwala, the humanity of Christ. Siya ay Diyos, muling nagkatawang tao, nabuhay sa mundo. Of course, yung crucifixion, nabuhay, namatay at nabuhay ng muli upang iligtas ang tao sa kasalanan niya. So, yun po ang So, saan nangyari ito? Tingnan niyo, imagine. Look at what happened. Look at the miracles that he had done. Tapos, yung mismo ang mga tao ay sinabihan niya, o in-advise niya, o pinaalala niya, lumapit kayo sa akin kayo maging ilaw. At para malayo kasi sa kadiliman. And you will become the son of light. In-offer niya pa. Sinabi sa 36. Imagine. But anong ginawa ng tao? Unbelievable. Sabi pa ng mga komentary. Kamangha-mangha. Yung hindi ka panipaniwala ang sabihin ng malakas na karamihan sa mga taong nakasaksi sa mga himala ni Jesus ay hindi naniniwala. They didn't believe. Despite the fact na nasa harapan. Diba? Minsan, diba, ito yung natin, kasabihan natin. To see is to believe. And even, they didn't believe. Likas sa tao, di ba? Ito ang lagi sila, to see is to believe. Gusto ko nakita ko to, sininiwala ko sila, nakita ko siya. Proof. So, tingnan nyo lamang sa mga ayaw ko tumagal po rin. Kasama yung nanay ko, nakasama sa, di ba, bumibili ng mga oil, bumibili ng mga, yung pinapahit, yung handkerchief na may mga lagay ng mga El Shaddai, ganun. At dito, nakapagpapagaling daw doon at maraming nahikayat at maraming naniwala. Doon lang sa mga nangyayaring ganun. Katuwa niyo yung senaryo. Yung tayong mga tao, di ba madaling maniwala? At tayo talaga nananampalataya. Imagine sa tiga PICC ako, doon kasi ako nagtrabaho, nakita. Dati ilan lang napuno ang PICC. Sa Philippine Plaza na ako. So, ganun bali. Nakita ko ang dami ang naniniwala. Ba't dito hindi naniniwala? Hindi nyo ba nakita? That is election, okay? Pinili ang Diyos. Just so, para hindi ko na patagalin pa. Di ba? Imagine, look at this. Ang dami naging santo dahil naghimala raw. Hindi ko na i-name. Di ba? Maraming santo. Naghihimala. So, ginawang santo ng Papa. And look at this. Jesus made the miracles. Hindi mabilang. Sabi nga ni Jan, hindi puno ang akalat na to kung sabihin lahat ng ginawa na, di ba? Hindi maniwala. Kaya gano'n na lang ang kalungkutan. Sinabi nga ni Apostol Pablo sa mga Romano, sa Romans 9:1-4, ako'y nagsasabi ng totoo, sapagkat ako'y tagasunod ni Jesus. Hindi ako nagsisinungaling, ang aking budhi sa patnubay ng Espiritu Santo ay nagpapatunay, nagsasabi ako ng totoo.
matindi ang aking kalungkutan at di mapawi ang pagdaramdam ng aking puso. Dahil sa kalahi kong Hudyo, mas mamatatamisin ko pang sumpain at mawalay kay Kristo kung ito'y sa kabubuti nila. Sila'y mga sila'y mga Hudyo, Israelites, na binigyan ng Diyos ng karapatang maging mga anak niya. Imagine, ipinakita rin sa kanya ang kanilang kaluwalhatian. Sa kanilang nakipagtipan ang Diyos, covenant. Sa kanila rin ibinigay ang kautusan. That's what they are believing, that's what they're reading. And they are fluent on it. Sasabihin, ang tunay o masters on it. Ang tunay na pagsamba, sa kanila binigay ang tunay na pagsamba at ang kanyang mga pangako. But then still, they reject. Kaya mapalad ka tayong mga kapatid. Tayo na nandito, na nakarinig, na nakabasa ng kanyang salita, tayo tumutugon sa kanya. Purihin ng Diyos. It's a blessing that given to us by God. But balikan natin si John, para siyang editorial writer. Kung ano yung nakita niya, sinasabi niya. It's a factual evidence. Not just, basahin mo dyan. Diyan mo makukuha. Imagine, that is the Old Testament. He is referring to, mababasa natin yan. Anyway, so, ayaw ko ng baka. So ito lang muna. So, John thinks in the opposite manner. Sabi niya, he expects people, ayon sa kanyang teksto, he expects people to believe in Jesus. And is surprised when people remain in their unbelief. Sa kanilang kawalang pananampalataya. So tapusin natin 37 kasi marami pa tayong pag-ano ito. We talk about total depravity here. Inability. Yan. So, gusto ko lang i-state sa inyo, pinakita ng John 12:37 na ang nagkasalang kalooban ng tao, the fallen human will, kung hahayaan sa sarili nito, ay maaaring tumitig sa mga nakapangingilabot, napakaraming himala, at tanggihan pa rin si Jesus. Alam niyo po, ako'y di ba, may nag-shoot ako, especially the sunset or the sunrise, na kahimahimala ang pagsa-sunset and the sunrise. At pangarap ko din na makita ang Aurora Borealis. And from there, nakita ko ningningan ng glory ng Panginoon. Ang gawa ng Panginoon. Ganun po. But then they didn't believe. So, we will go now to the consequences of rejecting Jesus Christ, the light. So, 38 to 40. Nasabi na kanina, the judicial hardening. So, there's no need for me to elaborate on it. So, pinapaalalahanan, ayon sa sulat ni Apostol Pablo, ay ni Apostol Juan, pinaalanan tayo ni John that even unbelievers had all the, nakinamalas niya, had all the empirical evidences, observable, verifiable evidences, data, and witnesses to incredible signs. But kung ganun, manhid, matigas ang iyong puso, still, hindi ka pa rin maniniwala kay Jesus. Maaaring totoo yun para sa karamihan ng mga Kristiyano na kilala natin, ngunit ito ganong makatuwiran para sa mga Hudyo. So, ang ibig ko sabihin, maaari yung mga nakilala kay Jesus, nakabasa ng kanyang salita, ay tumalima sa kanya. But, we're talking about this time, ayon sa sulat ni Apostol Juan, na ang mga Hudyo ay hindi na nampalataya. Ang Hudyo, ang mga taong sumasamba sa nag-iisang tunay na Diyos ay nagkaroon ng lahat ng wastong kaalaman sa pagsamba. Bakit? Hindi nila makilala ang kanilang tagapagligtas. Imagine, they have been blessed, but still, of course, they have been chosen. So, let me say to you yung mga paniniwala ng mga Hudyo. Dahil ang mga Hudyo naniniwala ng Mesiyas ay magpapakita lamang. Ito ang expectation nila. Okay? At ang lahat ay makikilala siya at magkasadya sa kanya pagkatapos iligtas niya ang mga tao ng Israel. Ngunit ang malinaw na problema ay karamihan sa mga taong Hudyo ay hindi naniniwala kay Jesus at ito ay nakabibigla. Just quick one.
Kasi napag-aralan din natin ito. Alam nila ng mga Hudyo sa ating mga nakapag-aralan mula pa na may Mesiyas na darating. Kaya nga John the Baptist, tinatanong, John the Baptist, ano ka? Ikaw ba ang Mesiyas na pinadala? They're expecting. Di ba? Just sa first pa lang. Na may Mesiyas na darating o propetang darating. Pero, hindi nila pinaniwalaan si John the Baptist. Di ba? Kasi in-expect nila na dahil nga ito yung hari nila, the King of Israel, imagine, the King of Israel, when the King arrived, o sabihin natin, MBS, si Trump dumating dito. Diba, imagine, tingnan mo, red carpet, ang daming mga dignitaries na sumasalubong sa kanya. And Jesus Christ was born sa sabsaban. Get it? Ganun bali siya. Ang gusto niyang ipaabot. So, he points to the Old Testament prophet Isaiah. Upang ipaliwanag lalo ito, he points to the Old Testament Isaiah. In order to demonstrate that people had misunderstood how the Messiah would be received by his own people. First, he quotes, kanina nabasa na natin Messiah, sa Isaiah 53. Nabasa na natin kanina, tunay na kanyang dinala ang ating mga karamdaman sa Isaiah 53:4 at dinala ang ating mga kapanglawan. Gayon may ating ipinalagay siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at dinalamhati. Ngunit siya ay nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Siya ay nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa kanya at sa magitan ng kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. But the part that I want to, kasi ito yung common na notion kapag naalam mo yung 53. But the part that the Apostle John was stating sa 53:1. Kasi yung itong teksto na to ay yan din ang teksto ng 53:1. Sumagot ang mga tao, sino ang maniniwala? First, who has believed what he has heard from us? And to whom has the arm of the Lord been revealed? So 53:1, ganun din. I mean, yan din ang sinabi ng 53:1. To who has the arm of the Lord that been revealed? O sa Tagalog sumagot ang mga tao, sino ang maniniwala sa binalita namin ito? Sino ang maniniwala sa binalita namin ito? Sabi ni Juan, kanino mo, o sinabi ni Isaiah, kanino mo ipinakita ang iyong kapangyarihan? So it means, nakita ni Isaiah kung ano mangyayari. Nakita niya na sa pangkalahatan ay tatanggihan ng mga Hudyo si Kristo at mahalagang sinabi, Panginoon, sino ang maniniwala o tatanggap ng kanyang sinasabi? Mayroon siyang makahulang kaalaman ng mga tao ang Israel ay hindi maniniwala kay Jesus. Alam ni Isaiah na si Jesus ay mangangaral, magtuturo, magsasagawa ng mga himala at ang Israel ay hindi maniniwala sa kanya. Yan ang dahilan kung bakit sinasabi sa atin ni Juan na ang propesiya ni Isaiah ay natupad. Nangyari ito, ginagawa ni Jesus ang lahat ng mga bagay na iyon at walang naniwala sa kanya. So, look at this. The prophecy has been fulfilled. I just want to tell you that Christ is not the one who caused this. If Scripture has been fulfilled, it is been necessitated. Nangyari ito dahil sa fallen nature ng tao. Again, wala naman sa ano ko to. Look at what happened to Adam and Eve. Binigyan siya ng the cost of the binigyan siya ng binigay sa kanya lahat. Sinabi ng Panginoon, huwag mong gagawin ito o kakainin ito. But then he disobeyed. He disobeyed. How long bago namatay si Adam? I mean, gaano katagal ang pagpapaubaya ng Panginoon, ang pagbibigay ng panahon ni Adam para siya ay
makatalima sa utos ng Diyos. It took him 903 days. He died 900, he was lived 903 days. Imagine kung gaano katagal ang pag-ibig ng Panginoon sa tao upang hindi niya agad bigyan ng justice o ng parusa. He gave us the chance. Look at the Noah. Gaano katagal ginupo ni Noah ang pagtatayo na ang pag-build ng ship para magamit ni Noah at ng kanyang pamilya at ng kanyang mga livestock. It took 103 or more days. Binigyan ng pagkakataon si Noah na ihayag at salita ng Panginoon, ang ebanghelyo ng Panginoon upang ang tao ay tumalim, but then they reject. Kaya nung nangyari ito, sila lang ang nailigtas. Okay? So, ito ang nakakatakot sa atin. Sa talata na ito, ganap na posible para sa iyo na lumaki sa simbahan, marinig ang ebanghelyo na ipinapangaral ng paulit-ulit at hindi pakinggan ng bingi mong tenga. Ngunit mga kapatid, hindi iyon isang pahayag tungkol sa bisa ng ebanghelyo o sa lalim ng biyaya ng Diyos. Sa halip iyon ay isang pahayag tungkol sa kalamigan, sa manhid, kawalang galang at pagkasira ng iyong puso. So do not tell me that is whatever happened to you. God caused it. It is you. He gave you the chance and you didn't listen. So anyway, just to elaborate, dahil kung tinatanggihan mo ang mensahe ng ebanghelyo, wala yun sa Diyos. Iyon ay nasa iyo. Pananagutan mo ang iyong kasalanan. Human responsibility and divine sovereignty sa ating doktrina. Sabi ni Juan sa 3:18, ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi inahatulan, ang hindi sumasampalataya ay natulan na, sapagkat hindi siya sumasampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. So, you see, the more times you stiff arm, maging manhid ka of the living God, pinipigilan mo ang kapangyarihan. I am not saying that you can do that, but controlling God, because He is God. I am saying ayun ang nature mo. The more times you turn from the gospel of grace, the harder your heart will become. Ito rin ang binigay na babala kay Parao. Sabi niya, I will harden Parao's heart that I may multiply my signs and my wonders in the land of Egypt, sa Exodus 7:3. Yet Parao's heart was hardened and he did not listen to them as the Lord had said. Water is turned to blood. So ito na yung judgment ng Panginoon sa Exodus 7:13. So the more times he rejected the word of God through his prophet Moses, the easier it got for him. I'm talking about the Parao. Now, just to make an easiest illustration, ano ba nangyayari sa atin kapag tayo ay sabihin natin hindi makadalo? Diba? Sabi, hindi makadalo, marami tayong excuses. Nung una, kinakalamang budhin natin. Nung una, nagsabi sa'yo, pasensya ka na, may sakit si may gawain pa ako sa bahay. Sabi. And the more na hindi ka umaaten sa church, ano nangyayari? Nagiging matigas na ang iyong puso. Nagiging manhid ka na. Diba? Pag nagiging manhid ka na, ano nangyayari na? Patuloy ka na hindi. That is what happened to us. And you keep on crying. Be careful with this. You become emotional. Kasi kinakabog ka ng iyong dibdib, ng iyong puso. Conscience bothers you. You are accountable to your action. That is your human response. So natunghayan natin sa teksto na ito, pinakita sa atin ang pagtanggi kay Jesus o the light caused to rejecting the consequence of rejecting the light ay hindi isang aksidente ng kasaysayan, kundi ang katuparan ng propesiya ni Isaias. Ito ay nagpapakita ng soberanya ng Diyos sa paglalahad ng kasaysayan ng kaligtasan, redemptive plan, kahit na sa pagtanggi sa kanyang anak.
Lalo pa mamaya, madidiinan to ng ating mga presenter mamaya. So, binibigyan din ng koneksyon. So, ibinibigyan din, pinakita dito, the authority and inerrancy of Scripture, the fulfillment of Scripture, pinakita ito. Yung coordination, yung coherency ng Old Testament sa New Testament. Na ito ang banal na plano at paunang kaalaman ng Diyos o paunang kaalaman ay pinagkaloob ng Diyos kay Isaiah, gaya ng mga pangyayari sa buhay ni Jesus ay hinuhula ilang siglo na nakalipas. Ang katubaran ng hula ay nagsilbing patunay sa pagkakakilanlan ni Jesus bilang Messias at ang pagiging maaasahan ng kasulatan. That is the doctrine. The first one, the Word. Bahira, sasabihin, nakalimutan ko, sabihin ko, but then marami kasi ano to. But then, sige, let's continue on verse 38. Therefore they could not believe. Sorry, I will remind you that this phrase, they could not believe, aligns with the doctrine of total depravity, suggesting that without the enabling, sovereign grace of God, humanity is incapable of believing. Yan, sinara niya yung 38. Then, so hindi sila makapaniwala o kanilang kawalang pananampalataya ang maayon sa doktrina ng ganap na kasamaan na nagsasaad na kung wala ang kapangyarihan ng Diyos, itong tagal nito, soberanong biyaya ng Diyos, ang sangkatauhan hindi kayang naniniwala o maniwala. So ito ang katayuan ng puso ng nating mga tao. Sinabi ito sa Ephesians 2:1-3, just to give you just an exact sample because mahaba to, marami pa ito. Man is dead in trespasses and sins, walking according to the world. Sabi nga sa Romans 3:10-12, no one is righteous. And Romans 8, the mind that's set in the flesh, so self to God. And 1 Corinthians 2:14, which is common, been always a cliche of Pastor Richard, the natural person does not accept the things of the Spirit of God, therefore folly to him. At ito nga yung judgment ng Panginoon. So let's go to our verse. Deuteronomy 29:4. Gayunmay hanggang sa araw na ito, sabi sa Deuteronomy, ay hindi kayo binigyan ng Panginoon ng pusong makaalam, ni ng mga mata upang makita, ni ng mga tainga na makakarinig. So, it is shocking. The Jews were incapable of faith. They were unable to understand. That's how hard their hearts had become. So let's go to verse 40. And again, notice the words of judgment. Ito na yung judgment sa verse 40. He has blinded their eyes. He has blinded their eyes and hardened their hearts, lest they see with their eyes and understand with their heart and turn, and I would heal them. First, look, he has blinded their eyes and he hardened their heart so that they would not see with their eyes. So that is a judicial judgment coming from the Lord. So here in verse 40, John is quoting from Isaiah 6. Sinasabi ng Isaiah 6, narinig ko ang tinig ng Panginoon na nagsasabi, sinong susuguin ko at sinong yayaon sa ganang amin. Nang magkagayon, sinabi ko, narito ako, suguin mo. Suguin mo ako. At sinabi niya, ikaw ay yumaon, ay saysayin mo sa bahay ito. Inyong narinig nga, ngunit hindi ninyo nauunawaan. At nakikita nga ninyo, ngunit hindi nyo iton mamalas o namamalas. Patabain mo ang puso ng bahay ito at iyong pabigatin ang kanilang mga pakinig at iyong ipikit ang kanilang mga mata. Baka sila'y makakita ng kanilang mga mata at makarinig ang kanilang mga pakinig o ang mga tenga at mga unawa ng kanilang puso at mga balik loob at magsigaling. Ito ang sinabi ni Isaias. Sabi ng Panginoon sa pakita ng Panginoon sa kanya. So I don't know if you caught that, but that awful message that God tells Isaiah to go preach is what John preached, or just John says in verse 38.
verse 40. He has blinded their eyes and hardened their hearts, lest they see with their eyes and understand with their feet and turn, and I would heal them. So, and what John is telling us in this passage from Isaiah's prophecy of what would happen to Jesus. Kanina nabanggit na natin sa crucifixion, 53. As a presentation, he too would preach a message that was detested by the people of Israel. His very own people would reject him and the gospel. So, kung maririnig mo, kung ma-analyze mo, yung mensahe ni John na compilation ng Book of Isaiah, manginginig ang iyong likod o mag-ano yung inyong mga balahibo. And it should serve, I hope it should serve us, especially the listeners, a great warning to you and me. Because it is entirely impossible to hear the word, preach, and see Christ radically changed people's lives and remain spiritually cold, hard-hearted, and indifferent toward Jesus. Muli sinasabi ni Juan ay ang mga talatang ito mula sa Isaiah sa hinulaan kung ano ang mangyayari kay Jesus. Listen, he didn't cause it. Hinulaan, predicted. So it means the one he predicted, it happened. The Isaiah's prophecy happened 7 centuries ago. And what John is saying is 100 just 100 years ago. It's 1 century. Imagine the length of time na sinasabi ni Apostle John. Siya rin ay mangangaral ng isang mensahe na kinasusuklaman ng mga tao ng Israel. Ang sarili niyang mga tao ay tatanggihan siya at ang ebanghelyo. Sapagkat lubos na posible na marinig ang salitang ipinangaral at makita si Kristo na radikal na nagbabago sa buhay ng mga tao at mananatiling espiritual na malamig, manhid ang puso at walang malasakit kay Jesus. So yan ang kinahihitnan ng pagtanggi sa liwanag o kay Kristo, judicial hardening. So, napakadilim, napakahindik-hindik ang ating daranasin kung tayo ay may mawala kay Kristo. Judicial hardening, away from Him, sa apoy ng impyerno. So, and yet, in spite of this these things, anyway, and yet, in spite of all this, yung mga negatibo o mga kahindik-hindik na narinig natin sa 37 o 38 to 40, nandito yung 41 to 43. Yet, in spite of all this, still, God is compassionate. God is merciful. Slow to anger. In spite of all this, sabi niya, sa 41 to 43, souls are being saved. Talking about the remnant. So let me explain this. So batid natin mga kapatid, in order to people to come to Christ, the Lord has to do something. He has to move. Your soul must be quickened by the Holy Spirit. You have to be born again. And that's something that only God can do, John 3:7. That's how people have always been saved, by grace through faith in Jesus Christ. But what we see is that although a majority of Israel has hardened their hearts toward Jesus, there is still a remnant. Pinakita nito, may mga remnant pa, may matitira pa. There are always a few that are still followers of the Lord. So hindi dahil nga may mga few pa, hindi natin may pwedeng, o tayo, hindi natin pwedeng may pagmalaki na tayo ay pinili ng Diyos at maipagmalaki natin. Kundi tayo ay magpasalamat sa ating Panginoong Diyos, sa Kanyang, sa Holy Spirit, that is the one who dwells in us. So that's what we see in verse 41 to 43.
So 41 again, sinabi niya, these things. Sinabi ni Isaias, ang mga bagay nito dahil nakita niya ang kanyang kaluwalhatian at ang salita tungkol sa kanya. Maraming mga hugot ito. Kung sakaling marami pang hugot ito. Marami pa kayong matutunan kung talagang babasahin niya. Marami pa kayong matutunan. Katiting lang maririnig nyo sa akin dito, but then if you're going to study it more, you will learn more on this. Kasi yung kaluwalhatian ng Diyos, napakahaba nito. The arm, He saw His glory and He spoke Him. He saw His glory and spoke Him. Sinabi ni Isaiah sa Tagalog, ang mga bagay na ito dahil nakita niya ang kanyang kaluwalhatian ng salita tungkol sa kanya. Gayunmay marami sa mga may kapangyarihan na naniniwala sa kanya, ngunit dahil sa takot sa mga Pariseo ay hindi nila ipinagtapat upang hindi sila mapaalis sa sinagoga. Sapagkat mas inibig nila ang kaluwalhatian mula sa tao kaysa sa kaluwalhatian mula sa Diyos. So, we're talking about idolatry here. And this is also, napag-aralan natin ito sa willful disobedience, sa willful unbelief sa John 9 na may paralitiko na pinagaling ni Jesus sa madaling salita. Nagtestimony siya sa kanyang pamilya at yung pamilya niya, of course, malalaman ng mga tao na dati, imagine dating lame, dati talang pilay, hindi makalakad eh. Tapos nakita ng tao, so maraming nagbunyi, maraming naniwala kay Jesus. Pero sabi ng mga Hudyo, you will be excommunicated to the synagogue. Kaya, tumalili sila. Look at the benefit of following men. So, let's go first yung mga remnants na nasasabi. Who are the remnants that we're talking about here? Which is sinano mo sa ating sa gospel. Sa John 3, alam natin kung sino 'yon, si Nicodemus. And then yung kasamang nakapaglibing kay Jesus, si Joseph Arimathea, and so on and Acts. But sinasabi ko, the vast majority of the Jews, religious leaders didn't put their faith in Jesus. They didn't believe on Him. So nakita natin, in spite of all the hostilities, the hardening of the people of Israel, there were still some that believe in Jesus. Pero hindi ito punto ng 41 to 43. The big thing that John does in these last few verses is like a critic. Common sa lalo mga panahon ng photography days namin, ng mga critics giving comments. These things Isaiah said because he saw His glory and he spoke of Him. Nevertheless, many even of the rulers believe in Him, but because of the Pharisees, confessing Him for fear that they would be put out of the synagogue. For they love the approval of men rather than the approval of God. Nakita na natin kung ano yung pag sinabing na put out ka, excommunicated ka sa synagogue, and maraming benepisyo. Pangalawa, the prestige ay mawawala sa kanila. Kaya anumang miracle na nakita nila, anumang gawa ni Panginoong Jesus, tinatalik na nito. Mas inibig nila ang kaluwalhatiang nagmumula sa tao kaysa sa kaluwalhatiang nagmumula sa Diyos. John criticized the believers because they feared men more than they feared God. Acknowledging their faith in Jesus would cost them prestige and influence. They might lose friends if they were excommunicated from the synagogue. Worst of all, no one would take them seriously anymore. They lose their reputation. So common sa ating ito, sa lipunan ng ating ginagalawan. Minsan hindi mo may pakita kung sino ka dahil nga sa fear o rejection ng ating even sa family natin. Minsan o kadalasan, ano man ang sinasabi, hindi ka ba iinga? Because He knows you. And sometimes nakakapag ka ng salita. And this is different from this. They fear men. Yung prestige, yung idolatry, yung paniniwala sa mga tao, o yung paniniwala sa rejection ng mga tao, o yung takot na ma-reject ng tao. Now, I'll give you an example here. Have you heard about Leia Sharivo? We're talking about
the faith here. Yung pagiging Kristiyano, have you heard about Leah Sharibu? This Leah is a 14 years old Nigerian woman or Nigerian child who was abducted by Boko Haram. Nakalabas na lahat ng mga kasama niya because they denounced their faith. Siya hanggang ngayon andun pa din because he kept his faith. He kept her faith. Ganun po ang nangyari. The more you will, pag nabasa niya, the more you will understand this, manunod kayo. Kaya maraming mga tao o organisasyon na gumagawa ng paraan upang siya ay makatakas. Knowing yung Boko Haram. So bilang Kristiyano tayo ay may options. Either you compromise your Christian faith or you have to remain silent. Dahil pa sa ano natin to. Ano na to so anuin ko lang baba. So and exactly this that John is criticizing because guess what? The Jewish religious elites that were believers in Jesus they remained silent. The religious leaders who are believers of Jesus Christ, namely na name na Nicodemus and Joseph Arimathea, is silent. They remain silent. So, you can be silent, but there's another way. Anong gagawin natin? Unashamedly proclaim the truth of Christ. Boldly tell others what you believe. Be careful on this. Dahil nakita natin yung nangyari sa ating mga kapatid, proclaiming the gospel in the streets. What I mean here, conduct yourselves. Be a followers of Christ. In your conduct, in your speech, in your action. Lipad na tayo. So sabi nga ni Apostle Paul sa Romans 1, therefore God gave them up in the lust of their hearts, to impurity, to the dishonoring of their bodies among themselves, because they exchanged the truth about God for a lie and worship and serve the creature rather than the Creator. So Paul says that God gave up the people who were actively pursuing sin. Again, Paul says that God gave up the people who were actively pursuing sin, mga kapatid. So, let us pray na hindi tayo na nakapakinig ngayon keep on pursuing sin. Let this be a reminder to us. Obey the word. Conduct yourselves. So, if you think I'm just going to cheat on my spouse at one time, tingnan mo yung kasalanan na. Pwede ka naman na gumawa ng gano'n, no? I-cheat on your wife one time, your spouse on one time. O sa mga kabataan o medyo nasa mid-life I am young, sasabihin mo, I need to enjoy myself right now. I'll party, live a worldly lifestyle just for a season, or I'm just going to feed this little addiction. But babalik ka naman kay Jesus, so okay naman. Ito yung mentality natin na you have to look out. Anumang kasalanan o anumang gawain mo na nakapaglalayo sila sa Panginoon until na kaya mo pa na lumayo, lumayo ka na kasi hugutin ka niya, dadaling ka niya. At mawawala ka na dito at mawawala ka na sa upuan na yan. And you will be with them. Hardening your hearts towards God doesn't normally happen overnight. This is what I'm trying to say. Typically, it's gradual. It's one little decision that leads to another little decision, which leads to another, until one day you wake up and say, hindi na ako nagpatuloy. I don't need Jesus Christ anymore. Forget about what I heard. Forget what I've seen. Forget about the iglesia that's been founded. You harden your heart. I don't need Jesus. So, you talk about confess here.
before we go to confession, confessing Him, so let me just give you a brief roundup of confession. What is confession? Lalo na sa mga bago nating mga kapatid, ang pagkukumpisal ay may mahalagang lugar sa loob ng pananampalatayang Kristiyano na nagsisilbing isang mahalagang kasanayan para sa espiritual na paglago, pagkakasundo at pagpapanatili ng tamang relasyon sa Diyos. Nakaugat sa mga turo ng Biblia, ang pagtatapat o ang confession ay parehong personal at komunal na gawain na kumikilala sa kasalanan, humihingi ng kapatawaran at nagtataguyod ng espiritual na pagbabago. This is where you cleanse. This is where you renew. You confess. You repent. Sabi nga ni Apostle John again, if we confess our sins, 1 John 1:9, He is faithful and just and forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. Ang confession ay mahalaga sa proseso ng kaligtasan. Sa Tagalog, sinasabi sa Roma 10:9, kung ipapahayag mo yung bibig si Jesus ay Panginoon at mananampalataya sa iyong puso na binuhay siya ng Diyos mula sa mga patay, maliligtas ka. So, it is still important to repent and believe in Jesus Christ, confessing your sin to Him. And sometimes it's so hard to tell, confessing, saying your sins to the congregation, especially to the elders. And this reminds us also, what we confess, share to our fellow believers, should have to be kept silent. Do not use it against Him. Okay. Sa Mateo 10, sinabi niya, ang sino mang kumikilala sa akin sa harap ng mga tao, kikilalanin ko rin sa harap ng aking Ama na nasa langit. Ngunit sino mang tumanggi sa akin sa harap ng mga tao, itatanggi ko rin sa harap ng aking Ama na nasa langit. Purihin ang Panginoon. I hope na ganoon kayo ng idea dito, but then talaga i-exhaust mo to. Kung i-exhaust mo yung panahon mo dito, elaborate, marami ka pang makukuha nito. We talk about total depravity, inability of man, judgment of God, judicial hardening, judicial hardening, human responsibility, sovereignty of God, the word, the scripture, the authority in scripture, and so on. Kaya Panginoon, purihin ang Panginoon sa kanyang masustansyang salita. Tayo pumikit, tayo tumayo, at tayo magdasal. Magpasalamat tayo sa Panginoon sa kanyang ipinagkaloob sa atin. This will renew our spirit by listening to His word. O Ama naming Diyos, salamat sa inyong kaalaman. Salamat sa ilaw na inyong pinagkaloob sa amin upang matunghayan namin, maipaliwanag sa amin, maipamulat sa amin, bigay liwanag sa kadilimang aming inaharap, Panginoon, sa aming mga nagawang pagkakasala sa inyo, Panginoon. Panginoon, patuloy kami nangunyapit sa inyong salita, Panginoon. Patuloy kami na langit. Panginoon, nawa ang inyong mga salita sa tuwi-tuwi na isang magbago sa amin tungo sa inyo, Panginoon. Panginoon, patuloy niyo kami bigyan ng endurance to endure the sufferings of men, the challenges of men. At nawa patuloy niyo kami bigyan ng panahon, lakas ng loob to share the gospel. Makita sa aming puso, sa aming isip, sa aming conduct ang inyong salita. At nawa ang lahat ng nakita na tumalima sa inyong ebanghelyo ng kaligtasan. Panginoon, pinupuri kita, muli pinasalamatan sa inyong gawa sa amin buhay, Panginoon. Ito pong aming samot na lang sa Panginoon Jesus. Amen.